Ang dumi, Isandro, ay hindi kailanman magiging bahagi ng dekorasyon. Ang isang basurerong gaya mo ay mananatiling mantsa sa San Aurelio International Academy hanggat hindi ka nawawala sa paningin ko. Ang malamig at mapanguyat na boses ni Vice Principal Dorian Vale ay bumasag sa katahimikan ng malawak na pasilyo. Bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa pagkatao ng 12 taong gulang na batang lalaki. Sa mga sandaling iyon, si Isandro ay nakaluhod sa malamig at makintab na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang kanyang maliliit at magaspang na kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang basahang halos kasing kulay na ng lupa. Pinupunasan niya ang isang mantsa ng kape na hindi sinasadyang natapon ng isang mayamang estudyante kanina. Ginagawa niya ito ng may labis na pag-iingat. Tinitiyak na walang kahit isang hibla ng dumi ang maiiwan, sa pag-asang baka sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap ay makita nila ang kanyang halaga. Ngunit ang bawat kuskos niya sa sahig ay tila ba lalong nagpadiin sa katotohanang siya ay iba sa kanila. Habang ang mga estudyante sa paligid ay naglalakad ng may matatayog na pangarap, suot ang kanilang mga dekalidad na sapatos, si Isandro ay nananatiling nakayuko. Tanging ang sariling refleksyon sa marmol ang nakikita, isang batang madungis, payat, at may mga matang puno ng pagod na hindi para sa kanyang edad. Nanginig ang kanyang mga balikat. Ramdam ni Isandro ang pag-akyat ng isang mainit na bara sa kanyang lalamunan na tila gustong sumabog bilang isang hikbi. Ngunit pilit niya itong nilunok. Hindi siya pwedeng umiyak. Sa lugar na ito, ang luha ng mahihirap ay itinuturing na ingay na walang saysay. Dahan-dahang itinaas ni Isandro ang kanyang paningin. Sapat lamang upang makita ang makintab na sapatos ni Dorian na tila nangungutya sa kanyang harapan. Ang amoy ng mamahaling pabango ng bise-rektor ay humahalo sa amoy ng sabon at pawis na nagmumula sa suot niyang luma at kupas na t-shirt. "Patawad po, Sir Dorian," ang tanging lumabas sa kanyang nanginginig na labi. "Tinatapos ko lang po itong linisin para hindi po madulas ang mga estudyante." Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Dorian. Hindi ito tawang nagpapakita ng katuwaan, kundi isang tunog na puno ng pandidiri. "Hindi ang sahig ang madulas, Isandro. Ang iyong pananatili rito ang mabuhay. Huwag mong isipin na dahil pinahintulutan ka ni Teresa na manuluyan sa imbakan ng rampa ay bahagi ka na ng institusyong ito. You are just a ghost, an unwanted shadow that we tolerate for now." Kasabay ng mga salitang iyon, naramdaman ni Isandro ang pagbitaw ng kanyang pag-asa. Ang basahang hawak niya ay nalaglag sa basang sahig, lumikha ng isang malambot na tunog ng pagbagsak na tila sumisimbolo sa sarili niyang puso. Ang bawat pangarap na itinanim niya sa bawat sulok ng silid-aralan na kanyang minalis, ang bawat aralin na pilit niyang pinakikinggan mula sa labas ng bintana, ay tila ba tinangay ng isang malakas na hangin ng kawalan. Sa kanyang isipan, nagpaulit-ulit ang mga salita ni Dorian. Isang mantsa, isang anino, hindi kailangan. Bakit ang mundong ito ay sadyang napakalupit sa mga taong wala ng ibang sandigan, kundi ang sariling mga bisig? Tao ba siya sa paningin nila? O isa lang talagang anino na kailangang burahin sa bawat sulok ng paaralang ito para manatili ang kintab nito? Tumalikod si Dorian nang walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay dahan-dahang nawawala sa dulo ng pasilyo. Iniiwan si Isandro na mag-isa sa gitna ng malawak na katahimikan, na natiling nakaluhod ang bata. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumasayad sa basang marmol. Sa mga sandaling iyon, ang lamig ng sahig ay pumasok sa kanyang mga kalamnan, patungo sa kanyang puso. Na tila ba unti-unting nagyayelo ang huling natitirang init ng kanyang pag-asa. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa labas ng malalaking bintana ng akademya, ang kadiliman ay nagsimulang lumamon sa pasilyo, yakap ang isang batang walang pangalan, walang tahanan, at tila wala nang bukas. "Lumabas ka na at wag nang lilingon pa, dahil ang basura
ay kailanman hindi nagiging bahagi ng isang tahanan. Ang huling mga salitang yon ni Vice Principal Dorian Vale ay tila mga pako na bumaon sa puso ni Isandro habang dahan-dahang sumasara ang mabigat na pintong kahoy ng dormitoryo. Kasabay ng paglapat ng pinto ay ang pagsabog ng malakas na kulog sa kalangitan na tila ba nakikiramay sa pagguho ng mundo ng batang lalaki. Si Isandro ay nakatayo sa ilalim ng madilim na langit, yakap-yakap ang isang sako na naglalaman ng kanyang iilang pag-aari. Isang kupas na kumot, 2 piraso ng t-shirt, at ang kanyang pinakaingat-ingatang kayamanan, ang lumang diksyonaryo ng kanyang yumaong ina. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nanunuot sa lamig. Ngunit mas masakit ang lamig na naramdaman niya mula sa mga taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. Ilang minuto ang lumipas at si Isandro ay nanatiling nakatayo roon, hindi alintana ang tubig na umaagos sa kanyang mukha. Humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Ang kabalintunaan ng lahat ay bago siya pinalayas, sinubukan pa niyang ayusin ang sirang paa ng Silya sa pasilyo gamit ang isang lumang tali sa pag-asang magiging kapaki-pakinabang siya kahit sa huling sandali. Ngunit ang kanyang kabutihang loob ay sinuklian lamang ng pagalipusta. Para kay Dorian, ang bawat galaw ni Isandro ay mantsa na dapat burahin. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga paa na nakasuot lamang ng tsinelas na manipis pa sa balat ay unti-unting lumubog sa putikan. Sa puntong yun, naramdaman ni Isandro ang isang matinding pagnanais na sumuko. Gusto na niyang magpakunot sa dilim, maglaho na parang usok sa gitna ng unos. Ngunit sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang pamilyar at mainit na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isandro, Diyos ko, bata ka. Anong ginagawa mo rito sa labas? Naramdaman ni Isandro ang isang tuyo at malambot na tela na pumatong sa kanyang mga balikat. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Lola Teresa. Ang matandang guro ay may hawak na isang malaking payong at isang supot ng plastik na naglalabas ng katakam-takam na amoy ng mainit na tinapay. Hindi nakapagsalita si Isandro. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at tanging ang mahigpit na pagyakap sa kanyang sako ang nagawa niya. Inakay siya ni Lola Teresa patungo sa kanyang maliit at payak na silid sa dulo ng pasilyo ng mga guro, isang lugar na lihim sa malupit na paningin ni Dorian. Sa loob ng silid ang amoy ng luma ngunit malinis na libro at ang bango ng mainit na pandesal ay tila ba nagbigay ng bagong buhay kay Isandro. Kinuha ni Lola Teresa ang isang tuyong tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang basang buhok ng bata. Ang bawat dampi ng kamay ng matanda ay puno ng pagmamahal na matagal nang hindi naramdaman ni Isandro simula nang mawala ang kanyang mga magulang. Huwag kang mag-alala, anak, bulong ni Lola Teresa habang iniaabot ang isang piraso ng mainit na pandesal. Hanggat narito ako, hindi ka magugutom. Ang ulan ay lilipas din at ang mga taong pilit kang ibinabaon sa putik ay hindi alam na ikaw ay isang binhi na nakatakdang lumago. Kinuha ni Isandro ang tinapay. Ang init nito sa kanyang mga palad ay tila ba gumapang patungo sa kanyang nanlalamig na puso. Humagat siya ng malaki at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang oras ng pagdurusa, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Hindi lang ito tinapay, ito ay pangako na hindi siya mag-isa. Gayunpaman, sa labas ng bintana, sa ilalim ng madilim na veranda, isang anino ang nakamasid. Si Dorian Vale ay nakatayo roon. Hawak ang isang baso ng alak, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa liwanag na nagmumula sa silid ni Lola Teresa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Alam niya ang bawat galaw sa loob ng akademya at ang pagtulong ni Teresa sa basura ay isang pagkakataon na hindi niya palalampasin. Masyadong malambot ang iyong puso, Teresa.
Bulong ni Dorian sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang lason na humahalo sa ingay ng ulan. At ang lambot na yan ang siyang magiging mitya ng iyong pagbagsak. Habang masayang kumakain si Isandro sa loob, hindi niya alam na ang kaligtasang nahanap niya ay pansamantala lamang. Ang tunay na banta ay hindi na ang ulan o ang lamig, kundi ang isang planong unti-unti nang hinahabi upang tuluya silang puksain siya at ang tanging taong naniwala sa kanya. Ano ba itong hawak mo? Isang basura mula sa isang basurero? Bagay lang ito sa lugar na kasing dumi mo. Ang boses ni Paolo, ang anak ni Dorian, ay puno ng pangungutya habang pilit niyang inaagaw mula sa mga kamay ni Isandro ang isang lumang libro. Sa mga sandaling iyon, si Isandro ay kasalukuyang naglilinis sa gilid ng garden ng paaralan, isang gawain na pinayagan ni Lola Teresa para kahit papaano ay makatulong siya sa paligid. Ang suot niyang lumang diksyonaryo ay nakasuksok sa kanyang bewang, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya sa huling nangiti ng kanyang ina bago ito bawian ng buhay. Ang diksyonaryong yon ay hindi lamang basta papel at tinta. Ito ang naging silid-aralan ni Isandro sa ilalim ng tulay. Ang kanyang sandigan, sa mga gabing kumakalam ang kanyang sikmura, at ang tanging ebidensya na siya ay minahal ng isang ina na naniwala sa kanyang talino. Ang mga gilid nito ay sadyang selyado ng tape, at ang bawat pahina ay may bakas ng mga daliri ng kanyang nanay na matiyagang nagtuturo sa kanya ng mga salitang Ingles. Ibigay mo sa akin iyan, Paolo. Please, huwag iyan. Pakiusap ni Isandro. Ang kanyang boses ay nagbabanta ng mabasag. Sinubukan niyang abutin ang libro, ngunit mas mabilis ang mga kamay ni Paolo. Sa isang iglap, narinig ang tunog ng pagkapunit ng mga pahina. Isang tunog na para kay Isandro ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang bawat hibla ng papel na nalalaglag sa putikan ay tila bahagi ng kanyang sariling laman na pilit na binabaklas. Walang ano-ano, inihagis ni Paolo ang natitirang bahagi ng diksyonaryo sa isang maruming imbornal na puno ng maitim na tubig. Ang tunog ng pagbagsak ng libro sa maruming tubig ay tila isang mabigat na dagok sa dibdib ni Isandro. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang mundo sa kanyang paligid ay biglang tumigil. At ang tanging nakikita niya ay ang kanyang alaala na unti-unting lumulubog sa dumi. Hindi na nakapagpigil si Isandro. Isang sigaw ng matinding sakit ang kumawala sa kanyang dibdib at sa unang pagkakataon, itinulak niya si Paolo palayo. Bakit niyo ginagawa ito? Wala akong ginagawang masama sa inyo. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang pamilyar at malamig na figura ang lumitaw mula sa likuran ng mga halaman. Si Dorian Vale ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng galit na hindi matitibag. How dare you? Sinasaktan mo ba ang anak ko? Ang dumadagundong na boses ni Dorian ay nagpatahimik sa buong paligid. Hindi man lang niya tiningnan ang diksyonaryong nakalubog sa imburnal. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak na nagkunwaring natumba sa damuhan. Sir, kinuha niya po ang libro ko. Sinira niya po. Ang paliwanag ni Isandro ay naputol ng mabilis. Shut up! Ang isang basurero ay walang karapatang manakit ng isang estudyante ng San Aurelio. Singhal ni Dorian. Humakbang siya palapit kay Isandro. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking anino na lumalamon sa liwanag. You are dangerous, Isandro. Ang mga batang gaya mo ay hindi dapat hinahayaang gumala sa isang sibilisadong lugar. Pinatunayan mo lang na tama ang hinala ko. Isa kang panganib sa paaralang ito. Naramdaman ni Isandro ang paglamig ng kanyang mga kamay. Lumingon siya kay Lola Teresa na noon ay tumatakbo palapit. Ang mukha ay puno ng takot. Alam ni Isandro na kapag nagsalita siya, baka madamay ang tanging taong nagbigay sa kanya ng kanlungan. Pinili niyang yumuko habang ang kanyang puso ay tila dinudurog ng 1,000 bigat.
Dahil sa ginawa mong ito, patuloy ni Dorian, ang bawat salita ay puno ng lason. Hindi lang ikaw ang mananagot. I will make sure na maging ang mga taong kumukupkop sa'yo ay makakatanggap ng kaukulang parusa para sa kanilang kapabayaan. Tumingin si Dorian kay Lola Teresa na nakatayo sa tabi ni Isandro. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyadong mataas ang presyong kailangang bayaran para sa pagpapatuloy sa isang kriminal, Teresa. Abangan mo ang sulat mula sa board bukas. Naiwan si Isandro na nakatitig sa maruming tubig ng imburnal kung saan tuluyan nang lumubog ang huling alaala ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad, ngunit wala siyang magawa. Ang kawalang katarungan ay tila isang malaking pader na hindi niya kayang buwagin. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang kinabukasan ang nakataya, kundi pati ang buhay ng taong nagmamahal sa kanya. Sayang ang ginto kung sa putikan lang mapupunta. Ang talino ay para lamang sa mga may dugong asul, hindi para sa mga batang amoy basura. Ang mga salitang yon ni Vice Principal Dorian Vale ay tila bumasag sa katahimikan ng madilim na opisina. Hindi alam ni Dorian na sa likod ng malaking cabinet ng mga libro, si Isandro ay naroon. Nakakuyom ang mga kamay habang hawak ang isang basahan at timba. Inutusan siyang linisin ang opisina sa oras na ito ng gabi bilang parusa sa nangyari sa garden, isang paraan ni Dorian upang ipamukha sa bata na siya ay isang alipin sa loob ng sarili niyang pangarap. Nang makaalis si Dorian at sumara ang pinto, naiwan si Isandro sa gitna ng marangyang silid. Ang amoy ng mamahaling kahoy at lumang katad ay tila sumasakal sa kanya. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, napansin ni Isandro ang isang makapal na folder na naiwang nakabukas sa ibabaw ng mesa ni Dorian. May nakasulat doon sa malalaking titik, San Aurelio International Academy, Excellence Scholarship Results. Dahan-dahang lumapit ang bata. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Sa loob ng folder ay nakita niya ang listahan ng mga kumuha ng pagsusulit noong nakaraang taon. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang pangalan. Isang pangalang pilit niyang ibinabaon sa limot dahil sa sakit ng katotohanan. Doon, sa pinakataas ng listahan, ay nakita niya ang kanyang pangalan, Villacorte Isandro. Ngunit ang kanyang hininga ay tila napatid ng makita ang susunod na detalye. Ang kanyang pangalan ay binura ng isang makapal na guhit ng pulang tinta. Sa itaas nito, may nakasulat na ibang pangalan sa sulat kamay ni Dorian. Vale, Paulo. Ang markang nakuha ni Isandro ay 78%, ang pinakamataas sa buong kasaysayan ng paaralan. Ngunit sa opisyal na record, ang nakalagay ay disqualified dahil sa kakulangan ng dokumento. Naramdaman ni Isandro ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo sa loob ng kanyang dibdib. Hindi lang pala siya hinahamak dahil sa kanyang kahirapan, ninanakawan din siya ng kanyang kinabukasan. Ang lahat ng pagpupuyat niya sa ilalim ng poste ng ilaw, ang lahat ng gutom na tinalo niya para lang makapag-aral, ay binalewala ng isang galaw ng pulang panulat. Hinawakan ni Isandro ang gilid ng mesa upang hindi siya matumba. Ang bawat letra sa papel na iyon ay tila mga hiyaw ng katarungan na pilit na pinatahimik. Ang kanyang talino, ang tanging bagay na itinuro ng kanyang ina na hinding-hindi makukuha ng sinuman, ay kinuha sa kanya nang walang kalaban-laban. Ang galit na kanina ay parang maliit na baga ay biglang naging isang naglalagablab na apoy. Nais niyang sumigaw. Nais niyang punitin ang lahat ng papel sa silid na yon, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang mapait na pagluha. Ang bawat patak ng kanyang luha na bumabagsak sa folder ay tila ba sinusubukang burahin ang pulang tintang gumapos sa kanyang kapalaran. Bakit? Ang tanging bulong na lumabas sa kanyang mga labi, isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng karangyaan ng opisinang yon.
Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol nang marinig ni Isandro ang tunog ng mga bakal na nagkikiskisan sa trangka ng pinto. Ang tunog ng mga susi na naglalaban sa butas ng seradura ay tila isang babala ng kamatayan. May nagbabalik sa opisina. Mabilis na nanliit ang mga mata ni Isandro. Wala siyang mapagtataguan kundi ang ilalim ng mesa. Ngunit ang anino ng taong papasok ay unti-unti nang humahaba sa sahig ng silid. Kung mahuhuli siya rito na hawak ang mga dokumentong ito, hindi lang siya mapapalayas. Maaari siyang mabulok sa kulungan sa ilalim ng mga maling paratang ni Dorian. Sino ang naglalakad sa labas? At kakayanin ba ni Isandro na itago ang katotohanang hawak na niya ngayon? O ito ang magiging mitya ng kanyang tuluyang paglaho sa San Aurelio? Lumalabas na ang daga sa kanyang pinagtataguan. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang amoy ng kahirapan sa loob ng aking opisina? Ang boses ni Dorian ay parang isang malamig na bulong na nanunuot sa bawat buto ni Isandro. Habang nakatago sa ilalim ng malaking mesa, nararamdaman ng bata ang bawat pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat segundo ng pagpalo ng orasan sa dingding ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit ng papalapit. Dahan-dahang lumitaw ang makintab na sapatos ni Dorian sa paningin ni Isandro. Nakita niya ang pagyuko ng biserektor. Ang mukha nito ay dahan-dahang sumilip sa dilim ng ilalim ng mesa. May dala itong mapait at mapang-uyat na ngiti. Sa isang marahas ngunit kontroladong galaw, kinablot ni Dorian ang braso ni Isandro at kinaladkad siya palabas. Walang nagawa ang bata kundi ang mapadaing sa higpit ng pagkakahawak ng lalaki. Ang kanyang maliit na katawan ay tila isang laruan sa harap ng isang higante. Nakita mo ang hindi mo dapat nakita, Isandro, wika ni Dorian habang itinatayo ang bata sa harap ng mesa. Itinuro niya ang basang bahagi ng folder kung saan pumatak ang mga luha ni Isandro. Akala mo ba ay mababago ng iyong mga luha ang katotohanan? Ang katotohanan na ikaw ay walang halaga sa mundong ito? Ninanakaw niyo ang kinabukasan ko. Nanginginig, ngunit may halong galit na tugon ni Isandro. Ako ang nanalo. Bakit si Paulo ang nakalagay? Humagalpak ng tawa si Dorian, isang tunog na puno ng lason at kawalang puso. Sino ang maniniwala sa'yo? Isang batang mamatay gutom laban sa isang biserektor. Isang sulyap ko lang sa board, kahit ang pangalan mo ay mabubura sa kasaysayan ng paaralang ito. Ngunit higit pa riyan, Isandro, lumapit si Dorian. Ang kanyang hininga na amoy alak ay dumampi sa mukha ng bata. Isipin mo si Teresa, ang matandang gurong yon na handang ibigay ang lahat para sa'yo. Napatigil si Isandro. Ang pangalan ni Lola Teresa ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa kanyang nag-aapoy na galit. Isang salita lang mula sa akin, Isandro, at ang kanyang pensyon ay mabubura. Ang kanyang maliit na bahay na tanging kanlungan ninyo, mawawala sa isang kisap mata. Gusto mo bang makita ang tanging taong nagmamahal sa iyo na namamalimos sa kalsada dahil sa iyong kahambugan? Ito ang sining ng pagmamanipula ni Dorian, ang gaslighting na tila isang lubid na unti-unting sumasakal sa leeg ni Isandro. Pinaparamdam niya sa bata na ang anumang pagtatangka nitong humingi ng katarungan ay magiging sanhi ng pagdurusa ng mga mahal nito sa buhay. Ang bawat salita ni Dorian ay binuo upang sirain ang tiwala ni Isandro sa kanyang sarili at sa katotohanan. Naramdaman ni Isandro ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang bigat ng responsibilidad para sa kapakanan ni Lola Teresa ay tila isang bundok na dumagan sa kanyang mga balikat. Sa harap ni Dorian, ang kanyang talino ay tila walang silbi kung ang kapalit nito ay ang luha ng matandang nag-aruga sa kanya. Ngayon, Isandro, utos ni Dorian, ang kanyang boses ay naging malambing ngunit nakakatakot. Lumuhod ka. Hingin mo ang aking kapatawaran sa iyong pagpasok dito nang walang pahintulot at mangako ka. Mangako kang hinding-hindi lalabas sa iyong bibig ang nakita mo rito
kung ayaw mong makita si Teresa na nagdurusa. Sa gitna ng marangyang opisina, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang batang itinuturing na pinakamatalino sa paaralan ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang dangal. Pinilit niyang lunukin ang kanyang pride. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa kawalang katarungan. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang pagsuko. "Patawad po. Pangako, hindi ako magsasabi," bulong ni Isandro. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa sahig, malapit sa sapatos ni Dorian na tila nagniningning sa tagumpay. Ngunit habang nakayuko si Isandro, isang bagay ang hindi nakita ni Dorian. Ang mga mata ng bata, bagamat puno ng luha, ay nagtataglay na ngayon ng isang uri ng lamig na hindi kailanman naroon noon. Ang apoy ay hindi namatay. Ito ay naging isang uling na nagbabaga sa ilalim ng abo, naghihintay ng tamang hangin upang muling magliyab. Isang mapaglarong ng ngiti ang sumilay kay Dorian habang pinapanood ang bata. "Mabuting bata. Ngayon, lumabas ka na at bumalik sa iyong lungga. At tandaan mo, ang bawat galaw mo ay binabantayan ko." Nang lumabas si Isandro sa opisina, ang pasilyo ay tila naging mas mahaba at mas madilim. Sa dulo nito, nakita niya si Lola Teresa na naghihintay, may dalang lampara at nag-aalalang mukha. Hindi alam ni Isandro kung paano siya titingin sa mga mata nito nang hindi nababasag. Gaano katagal kayang pasanin ni Isandro ang lihim na ito? At ano ang susunod na hakbang ni Dorian kapag naramdaman niyang hindi sapat ang pananahimik ng bata upang mapanatili ang kanyang mga kasinungalingan? Ang pinakamasakit na uri ng pananahimik, Isandro, ay ang pananahimik na may kasamang pagluhod. Ngunit tandaan mo, ang lupa na iyong kinalasakan ay siya ring lupang magbibigay sa iyo ng lakas upang tumayo. Ang boses ni Lola Teresa ay malumanay, parang haplos ng hangin sa gitna ng mainit na gabi. Nakaupo sila sa loob ng maliit na silid, sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na lampara. Sa harap ni Isandro ay may isang platito ng pritong tinapa at malamig na kanin. Ang tanging pagkaing nakayanan ng maliit na badyet ng matandang guro. Ngunit kahit gutom, hindi magawang itaas ni Isandro ang kanyang ulo. Ramdam pa rin niya ang dumi ng sahig ng opisina ni Dorian sa kanyang mga tuhod at ang bigat ng pangakong binitawan niya upang protektahan ang babaeng nasa harap niya ngayon. Dahan-dahang hinawakan ni Lola Teresa ang nanginginig na kamay ng bata. Hindi siya nagtanong kung anong nangyari sa loob ng opisina. Hindi niya hiningi ang mga detalye ng sakit. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang panulat at isang piraso ng papel. "Isandro, ang mundong ito ay sadyang maingay para sa mga taong may kapangyarihan at sadyang bingi para sa mga gaya nating naghahanap lang ng katarungan," wika ni Lola Teresa habang tinititigan ang mga mata ng bata. Gusto ni Dorian na manatili kang pipi dahil natatakot siya sa iyong tinig. Ang talino mo ay hindi lang para sa mga pagsusulit, anak. Ito ay ang iyong espada. Kung hindi ka pa makapagsalita ngayon dahil sa takot, isulat mo. Ipunin mo ang bawat sakit sa iyong puso at gawin mo itong tinta. Sa mga sumunod na gabi, nagsimula ang isang lihim na ritual. Habang ang buong San Aurelio ay natutulog sa karangyaan, si Isandro at Lola Teresa ay gising sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Itinuro ng matanda ang sining ng retorika, ang tamang pagbigkas ng mga salitang Ingles, na tila ba bawat pantig ay isang bala na tumatama sa target. Tinuruan niya si Isandro na huwag lang basta magbasa, kundi damhin ang kaluluwa ng bawat pangungusap. "Speak as if the world is ending and only your words can save it," bulong ni Lola Teresa habang pinapakinggan ang pag-eensayo ni Isandro ng isang tula ni Rizal. Isang gabi, habang nag-aaral, napansin ni Isandro ang isang maliit na detalye. Ang kamay ni Lola Teresa ay nanginginig habang hawak ang isang liham mula sa administrasyon.
Alam ni Isandro na ang banta ni Dorian ay hindi biro. Ang matanda ay unti-unti nang ginigipit. Binabawasan ang kanyang oras sa pagtuturo, tinatanggalan ng mga benepisyo. Lahat ay para lamang mapilitan itong itapon si Isandro sa kalsada. Naramdaman ni Isandro ang pagsisikip ng kanyang dibdib. Ang bawat salitang natututunan niya ay tila may kasamang pait dahil alam niyang ang kaligtasan niya ay kapalit ng kapayapaan ng kanyang guro. Hinawakan niya ang sidsid ng kanyang damit, pinipigilan ang sarili na humagulgol. Ang pagsasakripisyo ni Lola Teresa ay isang utang na loob na kailanman ay hindi niya mababayaran ng pera. Samantala, sa labas ng mataas na bakod ng San Aurelio, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng pangunahing gate. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong na may dalang isang lumang leather briefcase ang bumaba. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Tila may hinahalungkat sa dilim ng gabi. Nilapitan niya ang gwardiya at naglabas ng isang litrato. Isang kupas na larawan ng isang mag-asawang manggagawa na may kargang sanggol. Naghahanap ako ng isang batang nagngangalang Isandro Villacorte. Ang kanyang boses ay malalim at formal. May mahalaga akong impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang at sa naiwan nilang mana na matagal nang kinulimbat ng iba. Ang gwardiya na nasa ilalim ng utos ni Dorian ay mabilis na nag-iwas ng tingin. Walang ganyang bata rito. Umalis ka na bago ako tumawag ng pulis. Ngunit ang lalaki ay hindi natinag. Tumingin siya sa itaas na palapag ng gusali kung saan naroon ang maliit na silid ni Lola Teresa na may natitirang kaunting liwanag. Nararamdaman ko, narito siya. At sa pagkakataong ito, hindi na nila siya maitatago sa dilim. Sino ang lalaking ito? At anong katotohanan ang dala niya na maaaring bumago sa kapalaran ni Isandro? Habang si Isandro ay abala sa paghasa ng kanyang tinig sa loob, ang mga anino ng kanyang nakaraan ay nagsisimula na ring kumatok sa pintuan ng San Aurelio. Huwag mong kalilimutan ang iyong lugar, Isandro. Ngayong gabi, hindi ka isang bata, hindi ka isang mag-aaral. Ikaw ay isang aninong may hawak na tray. Ang bawat paghinga mo ay dapat maging tahimik dahil ang iyong presensya ay isang abala sa aming mga panauhin. Ang boses ni Dorian Vale ay tila isang malupit na hatol habang tinitingnan niya si Isandro mula ulo hanggang paa. Ang bata ay nakasuot ng isang lumang puting polo na masyadong malaki para sa kanyang payat na pangangatawan, isang uniforme ng mga tagapagsilbi. Ito ang huling hiling ni Dorian para sa ika-20 anibersaryo ng San Aurelio. Ang gawing katulong ang batang pinakakinatatakutan niyang talino upang sa harap ng lahat ay mapatunayan niyang ang mga basura ay mananatiling nasa ilalim. Sa labas ng malaking hall, ang karangyaan ay tila walang katapusan. Ang amoy ng mamahaling pabango at mga imported na bulaklak ay humahalo sa amoy ng masasarap na putahe na kailanman ay hindi matitikman ni Isandro. Ang tunog ng mga kubyertos na nagtatamaan sa mga porselanang plato ay nagbibigay ng isang himig ng yaman na tila sumasakal sa bata habang maingat siyang naglalakad, dala-dala ang isang mabigat na tray ng mga inumin. Bago nagsimula ang gabi, isang masakit na tagpo ang naganap sa maliit na silid ni Lola Teresa. Nakita ni Isandro ang matanda na dahan-dahang nag-iimpake ng kanyang mga libro sa loob ng mga karton. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng ningning. Lola, bakit po kayo nag-iimpake? Tanong ni Isandro. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ngumiti ng mapait ang matanda. Ang oras ko rito ay tapos na, anak. Sabi ni Dorian, kailangan ko nang lisanin ang silid na ito bukas. Ngunit huwag kang mag-alala para sa akin. Ang mahalaga ay ang iyong tinig. Ngayong gabi, kahit anong mangyari, huwag mong hahayaang mamatay ang apoy sa iyong puso. Ang alaalang iyon ang nagpabigat sa bawat hakbang ni Isandro sa gitna ng nagkikinangang hall. Ramdam niya ang mga mapanghusgang tingin
ng mga magulang ng mga estudyante. Para sa kanila, siya ay isang bahagi lamang ng kasangkapan ng paaralan, isang bagay na walang damdamin. Habang naglalakad, hinarang siya ni Paulo kasama ang kanyang mga kaibigan. "Hoy, basurero, bigyan mo nga ako ng juice." Utos ni Paulo sabay sadyang itinuwid ang kanyang paa. Napatisod si Isandro. Ang tray ay gumalang at ang mga baso ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ng nababasag na kristal ay tila isang pagsabog sa gitna ng tahimik na usapan ng mga panauhin. Ang bawat piraso ng baso na nagkalat sa sahig ay tila sumasalamin sa dignidad ni Isandro na muling tinapaktapakan. "Look what you've done, you idiot!" Sigaw ni Paulo, sapat na malakas upang makuha ang atensyon ng lahat. Kabilang na si Dorian na noon ay naglalakad patungo sa entablado. Lumapit si Dorian. Ang kanyang mukha ay parang isang nagbabagang uling. "Walang hiya ka talaga, Isandro. Maging sa gabing ito ay gumagawa ka ng kahihiyan." Kinaladkad ni Dorian ang bata patungo sa gilid ng entablado. Malayo sa paningin ng karamihan, ngunit sapat upang marinig ng bata ang kanyang mga huling salita. "Pagkatapos ng programang ito, ikaw at ang mata ng gurong yon ay tuluyan ng mawawala sa paaralang ito. Wala ka ng kakampi, wala ka ng tinig." Ngunit sa labas, sa gitna ng madilim na parking lot, ang lalaking misteryoso na may dalang leather briefcase ay matagumpay na nakapasok sa loob ng campus. Hindi siya pinahinto ng mga gwardya dahil may hawak siyang isang court order, isang dokumentong magbubukas sa mga lihim na pilit itinago ng pamilya Vele. "Malapit na, Isandro," bulong ng lalaki habang nakatitig sa nagliliwanag na hall. "Ang katarungang kinuha sa iyo ay ibabalik na sa may-ari." Sa loob ng hall, biglang nagkagulo ang mga staff sa likod ng entablado. Ang pangunahing speaker, isang kilalang opisyal ng edukasyon, ay tumawag at sinabing hindi na makakarating dahil sa isang emergency. Ang programa ay malapit nang magsimula at walang sino man ang handang magbigay ng keynote speech tungkol sa The Spirit of San Aurelio. Nagtinginan ng mga guro na mutla si Dorian. Ito ang kanyang pinakahihintay na gabi para sa kanyang promosyon at ngayon ay nanganganib itong maging isang malaking kabiguan. Sa gitna ng tensyon, lumitaw si Lola Teresa mula sa anino. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay muling nag-aapoy. "Mayroon tayong speaker, Dorian. Isang speaker na masigit pa sa sinumang opisyal na darating." Tumingin si Lola Teresa kay Isandro na noon ay nakayuko sa tabi ng mga basag na kristal. "Tumayo ka, Isandro. Oras na para marinig nila ang tunay na himig ng paaralang ito." Magagawa nga ba ni Isandro na harapin ang libu-libong tao na humahamak sa kanya? O ito na ang huling gabi na makikita niya ang liwanag ng pangarap bago siya tuluyang lamunin ng dilim? Huwag mong hahayaang mamatay ang apoy sa iyong puso, Isandro. Ang iyong tinig ay hindi lamang sa iyo. Ito ay para sa lahat ng mga batang pinatahimik ng mundong ito. Ang bulong na yon ni Lola Teresa ay tila isang banal na basbas habang itinutulak niya ng dahan-dahan si Isandro patungo sa malaking kurtina ng entablado. Sa labas, ang bulungan ng mga tao ay tila isang nagngangalit na dagat. Ang bawat sulyap ng mga magulang na nakasuot ng seda at brilyante ay tila mga palaso na nakatutok sa batang nakasuot ng uniforme ng isang serbidor. Si Dorian Vale ay nakatayo sa gilid, ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at takot. "Teresa, nababaliw ka na ba? Isang basurero ang pakikiharapin mo sa mga board of directors at mga panauhin? Ito ang magiging katapusan ng iyong karera." Ang nanginginig na asik ni Dorian habang pilit na hinahawakan ang braso ng matanda. Ngunit hindi natinag si Lola Teresa. Tiningnan niya si Dorian ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng dangal na hindi kayang bilhin ng salapi. "Ang aking karera ay matagal mo nang winakasan, Dorian. Ngunit ang katotohanan?
Ang katotohanan ay hindi mo kailanman kayang kitlin. Sa isang marahas na galaw, hinawi ni Lola Teresa ang kurtina. Ang liwanag ng mga spotlight ay tumama sa mukha ni Isandro na naging sanhi ng kanyang pansamantalang pagkasilaw. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang ibon na nagpupumiglas kumawala. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ng entablado ay tila mas mabigat kaysa sa mga sakong rampa na kanyang binuhat noon. Nang marating niya ang tapat ng mikropono, ang buong bulwagan ay biglang natahimik. Isang katahimikang hindi puno ng paggalang, kundi ng pagkalito at pangungutya. Narinig ni Isandro ang mahinang hagik-hik ni Paulo mula sa harapang hilera. Nakita niya ang mga magulang na nagbubulungan. Ang ilan ay nagtatakip ng ilong, na tila ba ang amoy ng kahirapan ay tumatago sa distansya ng entablado. Ano ito? Isang biro? Ang malakas na tanong ng isang donya mula sa gitna. Bakit isang katulong ang nasa harap natin? Naramdaman ni Isandro ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay na nakakuyom sa gilid ng kanyang kupas na polo ay nagsimulang mamasa sa pawis. Tumingala siya at nakita ang naglalakihang chandelier na tila ba nagtatawanan sa kanyang kalagayan. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pang-aalipusta ni Dorian ay bumalik sa kanyang isipan na siya ay isang mantsa, isang anino, isang basurang walang puwang sa liwanag. Nais na niyang tumakbo, nais na niyang magtago sa pinakamadilim na sulok ng paaralan. Ngunit bago siya humakbang pabalik, ang kanyang mga mata ay dumapo sa dulo ng bulwagan. Doon, nakatayo si Lola Teresa. Ang matandang guro ay nakaangiti at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas, tila ba sinasabi sa bata na lumipad. Kasabay nito, naalala ni Isandro ang kanyang ina. Naalala niya ang bawat gabi sa ilalim ng tulay, ang bawat salitang itinuro sa kanya habang ang ulan ay tumutulo sa kanilang bubong na lona. Ang talinong ito ay hindi kanya. Ito ay pamana ng isang babaeng namatay na may pangarap na makita siyang nakatayo sa rurok ng tagumpay. Dahan-dahang itinaas ni Isandro ang kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay naging matalas. Ang mikropono ay naglabas ng isang matinis na tunog ng feedback na tila gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Nilunok niya ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang pait. Hindi siya nagsalita ng Ingles. Hindi niya ginamit ang wikang itinuturing ng marami na wika ng matatalino. Sa halip, sa gitna ng San Aurelio International Academy, ang boses ni Isandro ay umalingaw-ngaw sa isang malalim at madamdaming Cebuano. Ang wikang nagmula sa kanyang mga ugat, ang wikang amoy lupa, ngunit puno ng katotohanan. Maayong gabi sa inyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula niya. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay malalim, buo, at puno ng isang uri ng kapangyarihang hindi inaasahan ng sinuman. Nagulat ang lahat. Ang mga bulungan ay napatigil. Si Dorian Vale ay napahawak sa gilid ng kurtina. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi niya inaasahan ng ganitong klaseng tapang. Ang pangarap po ba ay may presyo? Ang karunungan po ba ay nakabase sa kintab ng sapatos o sa lalim ng bulsa? Patuloy ni Isandro, ang bawat salita ay tila isang malambot na dampi, ngunit may talim na nanunuot sa puso. Tumigil si Isandro. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging bingi. Nakatingin siya ng diretso kay Dorian, isang tinging hindi na humihingi ng tawad, kundi isang tinging humihingi ng katarungan. Ang kanyang mga susunod na salita ay magiging mitya ng isang sunog na walang sino man sa silid na yon ang makakapagpatay. Magagawa kaya ni Isandro na ibunyag ang lahat sa gitna ng madlang ito? O ang anino ni Dorian ay sapat pa rin upang takpan ang katotohanang matagal nang nakabaon? Ang tunay na magnanakaw ay hindi ang kumuha ng ginto, kundi ang kumuha ng pagkakataon ng isang bata na mangarap. Ang boses ni Isandro ay biglang nagbago.
Mula sa malalim na Cebuano, ang kanyang mga susunod na salita ay lumabas sa isang perpekto, matatas, at malinaw na wikang Ingles, isang uri ng pananalita na masigit pa sa inaasahan mula sa mga pinaka-elitistang estudyante ng San Aurelio. Sa bawat pantig na kanyang binibitawan, ang hangin sa loob ng bulwagan ay tila lalong bumibigat. Ang mga panauhing kanina ay nagtatawanan ay tila naging mga rebultong bato, nakatitig sa batang serbidor na ngayon ay nagmimistulang isang hari sa gitna ng entablado. I stood in the shadows of these halls for years. Patuloy ni Isandro, ang kanyang paningin ay nakapako sa gitna ng mga nagkikinangang ilaw. Pinunasan ko ang bawat dumi sa sahig na inyong nilalakaran. Nilinis ko ang bawat upuan kung saan kayo natututo. At sa bawat pagkakataon, ang tanging hinihiling ko lang ay ang karapatang maging bahagi ng liwanag. Ngunit ang liwanag na yon ay sadyang ipinagkait. Hindi dahil sa wala akong talino, kundi dahil ang aking mga magulang ay mga manggagawang namatay sa putikan ng konstruksyon. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang inilabas ni Isandro mula sa kanyang bulsa ang isang lukot at maruming pahina ng papel. Ito ang pahinang sinira ni Paulo sa garden, isang bahagi ng lumang diksyonaryo ng kanyang ina. Ang pagkakita sa punit na papel na yon ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ng mga nakikinig. Ito ang golden moment ng kanyang buhay, isang piraso ng basurang naging simbolo ng kanyang dinurog na dignidad. Ang papel na ito ay alaala ng aking ina, bulong ni Isandro, at ang kanyang boses ay bahagyang nabasag. Sapat na upang maramdaman ng lahat ang kanyang pait. Ito ay dinurog at itinapon sa dumi ng mga taong naniniwalang sila ang nagmamay-ari ng kinabukasan. Ngunit ang hindi ninyo alam, ang katotohanan ay hindi kayang lamunin ng anumang putik. "Stop this nonsense! Security! Get him out of here!" Sigaw ni Dorian Vale mula sa gilid. Ang kanyang mukha ay kasing pula na ng kamatis sa galit at takot. Sinubukan niyang umakyat sa entablado, ngunit bago pa siya makalapit sa mikropono, isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng hall. "Manatili ka sa iyong kinatatayuan, Mr. Vale." Ang misteryosong lalaking may dalang leather briefcase ay naglalakad na ngayon sa gitnang pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Sa bawat hakbang niya, ang mga tao ay dahan-dahang tumatabi. Itinaas niya ang isang asul na folder na may tatak ng korte at ng Department of Education. Ako si Attorney Mateo Guevara, ang legal na kinatawan ng Villacorte Estate at ng National Scholarship Board. Anunsyo ng lalaki. Nandito ako upang ihain ang isang formal na reklamo ng falsification of documents at fraud laban kay Vice Principal Dorian Vale. Mayroon kaming hawak na orihinal na listahan ng Excellence Scholarship kung saan si Isandro Villacorte ang nakakuha ng pinakamataas na grado. Ngunit sadyang pinalitan upang ipasok ang pangalan ni Paulo Vale. Ang bulwagan ay parang sumabog sa ingay ng pagkabigla. Ang mga board of directors ay napatayo. Si Paulo ay napayuko sa kanyang upuan, hindi makatingin sa mga kaibigan niyang kanina ay kasama niyang nanunukso. Tumingin si Isandro kay Dorian. Ang bata ay hindi na nakayuko. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kalayaang matagal na niyang hinahanap. Ang katarungan, Sir Dorian, ay hindi isang bagay na maaari ninyong itago sa loob ng inyong drawer. Ito ay parang araw. Gaano man kahaba ang gabi, tiyak na sisikat at sisikat pa rin. Nanginig ang mga kamay ni Dorian. Ang kanyang maskara ng pagiging matikas ay tuluyan ng natuklap. Inilalantad ang isang taong duwag at puno ng kasakiman. Ang katahimikan ay muling bumalik nang lumapit si Attorney Guevara kay Isandro at ipinatong ang kamay sa balikat nito. "Hindi ka na mag-iisa, Isandro. Ang pamana ng iyong mga magulang at ang iyong kinabukasan ay ligtas na," bulong ng abogado. Lumingon si Isandro sa dulo ng hall
at nakita si Lola Teresa. Ang matanda ay umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing walang tulog para sa pag-aaral ay nagbunga na. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang tanong ang nananatili. Ano ang gagawin ni Dorian sa kanyang huling sandali ng desperasyon? Habang ang mga gwardya ay papalapit upang arestuhin siya, isang kakaibang kilabot ang bumalot sa paligid nang makita ang matalim na sulyap ni Dorian kay Lola Teresa. Isang sulyap na tila nagsasabing kung babagsak siya, kailangang may isama siyang iba. Magiging ganap na ba ang kapayapaan ni Isandro o may isa pang huling unos na kailangang harapin para sa kaligtasan ng tanging taong nagmahal sa kanya? Hindi pa tayo tapos, Teresa! Isasama kita sa impyernong patutunguhan ko. Ikaw ang sumira sa lahat ng pinaghirapan ko. Ang boses ni Dorian Vale ay hindi na ang malamig at kontroladong boses ng isang biserektor. Ito ay naging isang matinis at desperadong hiyaw ng isang sugatang hayop. Habang hawak siya sa magkabilang braso ng mga gwardya at ng mga pulis na dumating kasama ni Attorney Guevara, ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang bawat pagpupumiglas ay nagdudulot ng pagkakagulo sa gitna ng entablado, ngunit ang bawat galaw niya ay tila lalong naglulubog sa kanya sa kahihiyan. Naramdaman ni Isandro ang panginginig ng kamay ni Lola Teresa na noon ay nakahawak sa kanyang balikat. Mabilis na humakbang ang bata. Humarang siya sa pagitan ni Dorian at ng matandang guro, tila isang maliit na kuta na handang sumalo sa anumang bagsik ng huling hininga ng kaaway. Ang sumira sa iyo, Sir Dorian, ay hindi si Lola Teresa. Ang boses ni Isandro ay kalmado. Isang kabaligtaran sa nagngangalit na lalaki sa kanyang harap. Ang sumira sa iyo ay ang sarili mong paniniwala na ang kapangyarihan ay sapat na upang burahin ang katotohanan. Ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata, ang bawat gabing nagutom ako dahil sa iyong mga utos, lahat ng iyon ang bumuo sa rehas na ngayon ay nakapaligid sa iyo. Ang tunog ng metal na naglalapat sa mga kamay ni Dorian, ang posas na simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Ang mga board of directors na kanina ay nakaupo ng matikas ay isa-isang yumuko. Hindi makatingin sa bata na kanilang binaliwala sa loob ng maraming taon. Ang kahihiyan o hiya ay bumalot sa buong silid, hindi para kay Isandro, kundi para sa institusyong nabulag ng kinang ng salapi. Lumapit ang tagapangulo ng board kay Isandro. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pagsisisi. Isandro, anak, patawarin mo kami. Hindi namin alam. Mula ngayon, ibabalik namin ang iyong scholarship. Bibigyan ka namin ng pinakamagandang silid sa dormitoryo. Lahat ng kailangan mo. Huli na po, putol ni Isandro. Ang kanyang tinig ay walang halong pait, kundi puno ng pinalidad. Ang scholarship na iniaalok ninyo ay marumi na sa aking paningin. Ang San Aurelio ay itinayo upang maging duyan ng karunungan, ngunit hinayaan ninyong maging pugad ito ng pang-aapi. Hindi ko kailangan ng inyong awa. Tumingin si Isandro kay Attorney Guevara na noon ay tumango ng may paghanga. Lola Teresa, tara na po. Lisanin na natin ang lugar na ito. Mayroon na po tayong bagong patutunguhan. Sa harap ng lahat, habang kinaladkad si Dorian palabas ng hall, patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulis, naglakad si Isandro at Lola Teresa palabas ng entablado. Hindi sila nagmamadali. Ang bawat hakbang nila sa pulang carpet ay tila isang paglilinis sa bawat bakas ng dumi at pang-aalipusta na naranasan nila. Nang makarating sila sa pinto, lumingon si Isandro sa huling pagkakataon. Nakita niya si Paulo na nakaupo sa sahig, umiiyak, at inabandona ng kanyang mga tinatawag na kaibigan. Naramdaman ni Isandro ang isang kirot ng awa, ngunit alam niyang ito ang kailangang pagdaanan ng sinumang tumatayo sa balikat ng kasinungalingan.
Sa labas ng gusali, ang hangin ng gabi ay sariwa at malaya. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa kanya. Tanging ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan ang nananatili. Sumakay sila sa sasakyan ni Attorney Guevara at habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan sa malaking gate ng San Aurelio, naramdaman ni Isandro na ang mabigat na tinik sa kanyang dibdib ay tuluyan ng nabunot. "Saan tayo pupunta, Isandro?" tanong ni Lola Teresa habang pinupunasan ang kanyang mga mata. "Sa lugar kung saan ang pangarap ay hindi kailangang ilihim, Lola," sagot ni Isandro. "Sa lugar kung saan tayo ay sapat na dahil tayo ay totoo." Ngunit sa kabila ng kanilang paglaya, isang mahalagang dokumento ang naiwan sa mesa ni Attorney Guevara na hindi pa nababasa ni Isandro. Isang liham mula sa kanyang yumaong ama na nagsasabing ang lupang kinatatayuan ng San Aurelio ay orihinal na pagmamay-ari ng kanyang mga ninuno bago ito kinamkam ng pamilya Valle. Ano ang gagawin ni Isandro kapag nalaman niyang hindi lang scholarship ang ninakaw sa kanya, kundi ang buong lupang kinatatayuan ng paaralang umalipusta sa kanya? At handa ba siyang bumalik hindi bilang isang estudyante, kundi bilang tunay na nagmamay-ari? Ang bawat pilat sa iyong puso, Isandro, ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay mga marka ng iyong pagkapanalo sa bawat laban na akala ng marami ay talo ka na. Ang boses ni Lola Teresa ay tila isang banayad na awit habang sila ay nakaupo sa balkonahe ng isang maliit ngunit komportableng bahay sa labas ng lungsod. Ang hangin ay amoy sariwang damo at tuyong palay, malayo sa mausok at mapanghusgang kapaligiran ng San Aurelio. Lumipas na ang ilang buwan simula ng gabi ng pagsisiwalat at dahan-dahan nang bumabalik ang kulay sa mga pisngi ni Isandro. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nananatili ang lalim ng isang batang nakasaksi sa pinakamadilim na bahagi ng tao. Dahan-dahang inilapag ni Attorney Mateo Guevara ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bakas ng pag-asa. "Isandro, may kailangan kang malaman. Hindi lang scholarship ang kinuha sa iyo ni Dorian Vale. May mas malalim na dahilan kung bakit pilit kanyang itinuturing na basura sa loob ng San Aurelio." Napatigil si Isandro sa pag-aayos ng kanyang mga libro. "Ano po iyon, Attorney Mateo? Akala ko po ay tapos na ang lahat." Binuksan ng abogado ang folder at inilabas ang isang lumang dokumento na may selyo ng pamahalaan noong dekada 70. Ang lupang kinatatayuan ng San Aurelio International Academy. Ito ay orihinal na pagmamay-ari ng iyong lolo, si Don Ismael Villacorte, ang iyong ama, ang huling tagapagmana. Ngunit dahil sa isang aksidente sa konstruksyon na hanggang ngayon ay may mga katanungan pa rin, nagawa ng pamilya Val na manipulahin ang mga papel sa tulong ng mga tiwaling opisyal. Naramdaman ni Isandro ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ni Attorney Mateo ay tila isang kidlat na gumuguhit sa kanyang isipan. Kaya pala ganoon na lamang ang galit ni Dorian sa kanya. Hindi ito dahil sa siya ay mahirap. Ito ay dahil sa takot ni Dorian na balang araw ay makilala ni Isandro ang kanyang sarili at bawiin ang nararapat sa kanya. Ibig sabihin po ba? Ang boses ni Isandro ay nanginginig sa emosyon. Ang lugar kung saan ako naging serbidor, kung saan ako minaliit at tinapaktapakan, ay dapat palang sa amin? Tumango ang abogado. "Oo, Isandro. Ikaw ang tunay na may-ari ng lupang yon. Ang pamilya Vale ay mga magnanakaw na nagtayo ng kanilang palasyo sa ibabaw ng iyong pangarap." Isang matinding katahimikan ang bumalot sa balkonahe. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa paligid at ang malalim na paghinga ni Lola Teresa. Ang matandang guro ay hinawakan ng kamay ni Isandro. Pinipigilan ang anumang emosyong gustong kumawala sa bata. "Hindi ito tungkol sa pera, Isandro," bulong ni Lola Teresa. "Ito ay tungkol sa hiya at dangal. Ang iyong mga magulang ay hindi namatay bilang mga hamak na manggagawa lamang.
Sila ay mga biktima ng kasakiman na pilit mong ibinabangon ngayon. Tumayo si Isandro at lumapit sa rehas ng balkonahe. Tiningnan niya ang malawak na lupain sa kanyang harap. Ang galit na kanina ay gustong sumabog, ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya babalik para maghiganti sa paraang madugo. Babalik siya upang itama ang kasaysayan. Attorney, Mateo. Wika ni Isandro, ang kanyang tinig ay buo at matatag. Gawin natin ang lahat ng legal na paraan. Hindi ko kailangan ng kanilang yaman, ngunit kailangan kong bawiin ang dangal ng pangalan ko. Gusto kong ang San Aurelio ay maging isang lugar kung saan walang batang kailangang lumuhod para lang makapag-aral. Sa mga sumunod na taon, ang buhay ni Isandro ay naging isang mahabang paglalakbay ng pag-aaral at pakikipaglaban sa korte. Sa ilalim ng paggabay ni Attorney Mateo at ng walang sawang pagmamahal ni Lola Teresa, si Isandro ay nagtapos ng may karangalan sa kolehiyo. Habang si Dorian Vale ay nabubulok sa rehas, si Isandro ay unti-unting hinahabi ang kanyang pagbabalik. Isang hapon, habang nag-e-ensayo siya para sa kanyang huling presentation sa universidad, nakita niya si Lola Teresa na tahi-tahi ang lumang diksyonaryo ng kanyang ina. Bawat punit ay nilagyan ng matibay na sinulid, bawat pahina ay pinatunayan ng kalinga. Ito ang golden moment ng kanyang paghilom, ang makita na ang lahat ng nawasak ay maaari pa palang mabuo, basta may pusong nagtitiwala. Ngunit ang huling hamon ay paparating na. Ang Board of Directors ng San Aurelio, na ngayon ay baon sa utang at iskandalo, ay naghahanap ng isang bagong mamumuhunan upang iligtas ang paaralan sa pagkabangkarote. Isang lihim na bid ang isinumite sa pangalan ng isang kumpanyang tinawag na The Teresa Foundation. Sino ang nagmamay-ari ng foundation na ito? At ano ang magiging reaksyon ng mga taong umalipusta kay Isandro kapag nakita nilang ang batang dati nilang pinaglinis ng banyo ang siyang may hawak ngayon ng kanilang kapalaran? Ang huling hakbang ng katarungan ay malapit na. At sa pagkakataong ito, walang anino ang makakatakas sa sikat ng araw. Ang lugar na ito ay amoy pa rin ng mga luhang natuyo na sa ilalim ng marmol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang aninong nagtatago sa dilim. Ang boses ni Isandro Villacorte ay wala ng bahid ng panginginig. Habang nakatayo siya sa harap ng naglalakihang gintong gate ng San Aurelio International Academy, ang bawat detalye ng kanyang hitsura ay nagpapakita ng tagumpay. Nakasuot siya ng isang pasadyang asul na Amerikana. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talinong pinatibay ng panahon. Sa kanyang tabi, si Attorney Mateo Guevara ay tahimik na nakatayo. Hawak ang huling dokumentong tatapos sa laban na nagsimula 15 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang bumukas ang gate. Ang tunog ng mga bakal na nagkakakiskisan ay tila isang pamilyar na himig ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga gwardya ay hindi na humarang. Sa halip, sila ay sabay-sabay na yumukod habang dumadaan ang sasakyan ni Isandro patungo sa pangunahing gusali. Sa loob ng boardroom, ang mga board of directors ay nagkakagulo. Ang paaralan ay baon sa utang, ang mga magulang ay unti-unti nang nag-aalis ng kanilang mga anak dahil sa mga nakaraang iskandalo ni Dorian Vale. At ang tanging pag-asa na lamang nila ay ang misteryosong mamumuhunan mula sa The Teresa Foundation. Nang bumukas ang pinto ng boardroom, ang lahat ng pag-uusap ay biglang napatigil. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Nang pumasok si Isandro, walang sino man ang nakakilala sa kanya sa simula. Hanggang sa lumapit siya sa dulo ng mesa, ang mismong upuan kung saan dati ay nakaupo si Dorian Vale habang minamaliit siya. "Good morning, gentlemen," ang bati ni Isandro sa isang malinaw at matatas na Ingles. "I believe you are looking for the person who will save San Aurelio from its total collapse." "Mr. Villacorte?" Ang nauutal na tanong ng isa
sa mga matatandang direktor na noon ay naroon din sa gabing napahiya si Isandro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinititigan ang mukha ng binatang nasa harap niya. Ikaw, ikaw ang may-ari ng foundation? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isandro. Ang batang tinawag ninyong basura ay bumalik na upang linisin ang lugar na ito. Ngunit hindi na ako maglilinis ng inyong mga kalat gamit ang basahan. Lilinisin ko ang institusyong ito gamit ang katarungan. Dahan-dahang inilapag ni Isandro sa gitna ng mesa ang isang bagay na nagpatahimik sa lahat. Ang lumang diksyonaryo ng kanyang ina na maingat na itinahi at inayos ni Lola Teresa. Ang bawat pahina nito ay tila isang saksi sa bawat insulto at sakit na tiniis niya. The Teresa Foundation is now the sole owner of San Aurelio International Academy, anunsyo ni Attorney Mateo habang inilalabas ang mga dokumento ng paglipat ng ari-arian. At ang unang utos ng bagong tagapangulo ay ang pagbuwag sa lahat ng pulisya na diskriminasyon sa mga mahihirap. Naramdaman ni Isandro ang isang kakaibang ginhawa sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng silid na ito, na dati ay naging kulungan ng kanyang pangarap, ay tila naging malaya na rin. Lumingon siya sa bintana at nakita ang isang matandang babae na naglalakad sa garden, si Lola Teresa. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang barot saya at ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Bago matapos ang pulong, isang lalaki ang pumasok upang maghakot ng mga huling gamit sa gilid ng opisina. Siya ay payat, marungis, at halatang pinabayaan na ng sariling buhay. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, napatigil ang lalaki. Ito ay si Paulo Valle. Ang dating hari ng paaralan ay isa na ngayong hamak na kargador ng mga lumang libro para mabuhay. Walang sinabi si Isandro. Hindi siya nagmura, hindi siya nanumbat. Ang tanging ginawa niya ay ang pagtingin ng diretso sa mga mata ni Paulo. Isang tingin na puno ng awa, kundi ng pagtanggap sa katotohanan. Ang karma ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay ang pagpapaalala sa iyo kung ano ang nawala sa iyo dahil sa iyong sariling kasamaan. Dahan-dahang lumabas si Isandro ng boardroom at sinalubong si Lola Teresa sa garden. Hinawakan ng matanda ang kamay ng kanyang apo at sabay silang tumingin sa pangalan ng paaralan na ngayon ay dahan-dahan nang binabago ng mga manggagawa. Lola, tapos na po. Bulong ni Isandro habang nararamdaman ang huling patak ng luha na gumugulong sa kanyang pisngi. Hindi na ng sakit, kundi ng kapayapaan. Hindi, Isandro, sagot ni Lola Teresa ng may ngiti. Nagsisimula pa lang ang tunay na liwanag, ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, isang huling tanong ang nananatili sa isipan ng lahat. Ano ang magiging kapalaran ng mga susunod na batang papasok sa paaralang ito? Magagawa nga ba ni Isandro na panatilihin ang pangakong ito sa harap ng mundong mapanghusga? At sa huli, ano ang huling mensahe na iniwan ng kanyang ama sa ilalim ng pundasyon ng paaralang ito na ngayon ay kanya ng pagmamay-ari? Ang hapon ay nababalot ng kulay kahel at ginto habang ang sikat ng araw ay humahalik sa bagong pinturang arko ng paaralan. Wala na ang pangalang San Aurelio International Academy. Sa itaas ng malaking gate, nagniningning ang mga titik na tila nagbibigay ng bagong hininga sa buong paligid. The Villa Corte Alonso Center for Excellence. Isang institusyong hindi na nakabase sa kapal ng pitaka, kundi sa alab ng pangarap. Sa gitna ng malawak na hardin, kung saan dati ay dinurog ang kanyang puso, si Isandro ay nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng malalagong puno ng nara. Sa kanyang kandungan ay nakalapag ang isang lumang diksyonaryo na nakalagay na ngayon sa loob ng isang maingat na inukit na kahoy na lalagyan. Ang bawat pahina nito ay hindi na amoy putik. Ito ay amoy ng tagumpay,
at ng pagmamahal na dumaan sa apoy. Dahan-dahang lumapit si Lola Teresa na may dalang isang maliit na tray ng pandesal at mainit na tsokolate. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal na, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng kapayapaan. Magaan siyang umupo sa tabi ni Isandro at hinawakan ang kamay ng binata. "Isandro, anak, nakikita mo ba ang mga batang iyon?" Bulong ni Lola Teresa habang itinuturo ang grupo ng mga mag-aaral na nagmula sa iba't ibang antas ng buhay. May anak ng magsasaka, may anak ng kargador, at mayroon ding mga anak ng mayayaman na ngayon ay nakikihalubilo ng walang pader ng diskriminasyon. Ngumiti si Isandro at dahan-dahang kinuha ang kamay ng matanda upang ilapat sa kanyang noo. Isang taimtim na pagmamano na nagpapakita ng kanyang walang hanggang utang na loob. "Opo, Lola. Sila na po ang magpapatuloy ng kwentong sinimulan ninyo noong gabing binigyan niyo ako ng pagkakataon." "Kamusta na ang iyong puso, Isandro? Meron pa bang bakas ng pait?" Tanong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay tila nakakaunawa sa bawat lihim ng kaluluwa. Huminga ng malalim si Isandro. Naalala niya ang kanyang pagbisita sa kulungan noong nakaraang linggo upang makita si Dorian Vale. Nakita niya ang isang lalaking wasak, isang taong kinain ng sariling kasakiman. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman ni Isandro ay isang malalim na habag. Ang pagpapatawad po, Lola, ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa nila. Ito ay nangangahulugang malaya na ako sa kadenang iginapos nila sa akin, tugon ni Isandro. "Pinatawad ko na po sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan." Sa huling sandali ng kanilang pag-uusap, dinala ni Isandro si Lola Teresa sa tapat ng isang pader sa loob ng library. Doon ay nakasabit ang isang malaking litrato ng kanyang mga magulang, ang dalawang manggagawang nagbigay sa kanya ng buhay. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na mga salita sa gintong titik na nagsisilbing aral para sa lahat ng papasok sa paaralang iyon. Walang batang kailangang maging anino sa mundong nilikha ng Diyos para sa lahat. Ang karunungan ay hindi pag-aari ng iilan. Ito ay karapatan ng bawat pusong may lakas na mangarap. Naramdaman ni Isandro ang isang mahinang ihip ng hangin na tila ba isang haplos mula sa kanyang ina at ama. Sa wakas, ang katahimikan sa kanyang paligid ay hindi na katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng isang ganap na paghilom. Ang bata na dating itinuturing na mantsa sa sahig ay naging liwanag na nagbibigay gabay sa libu-libong pangmantsa na naging bituin. Ang kwento ni Isandro Villacorte ay natapos hindi sa pagbawi ng yaman, kundi sa pagbawi ng dignidad, at sa bawat paglubog ng araw, ang anino ng nakaraan ay hindi na nakakatakot dahil alam niyang ang bukas ay palaging magdadala ng bagong pag-asa.